Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Laika, isa po ko sa mga matagal mo nang tagapakinig. Lagi kong sinasabayan ang mga kwento mo gabi-gabi kahit minsan ay kailangan ko pang pakinggan ng mahina para hindi magising si nanay sa kabilang kwarto. Nagsimula akong makinig sa iyo noong high school pa lamang ako. Naalala ko pa. Madalas kong naririnig ang boses mo sa radyo ng kapitbahay naming si Mang Berto tuwing tanghali habang naglalabas si nanay sa labas. Ang lamig ng hangin noon, tahimik ang paligid, tapos bilang maririnig ang intro ng programa mo. Yung boses mong kalmado, pero may bigat. Yung parang may lambing pero ramdam mong totoo. Natuwa ako noon kasi parang may kakaiba sa bawat kwento mo. Hindi lang basta love story o drama, kundi mga totoong karanasan na mga taong minsan ang nasaktan pero natutong lumaban. Kaya mula noon ay naging routine ko na ang tuwing tanghali pakikinig sa mga kwento habang nag-aayos ng gamit sa eskwela o bago kumain. Tubong Visayas po ako, Papa Dudut. Lumaki ako sa isang maliit na barangay na halos kilala ng lahat ang isa't isa. Si tatay ay mangingisda. Si nanay naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Hindi kami mayaman, pero masaya kami. Wala kaming magarang bahay pero laging puno ng tawanan. Ako yung tipo ng batang mahilig sumayaw. Tuwing may pista, ako agad ang nasa gitna ng entablado. Nakangiti habang sumasayaw sa tugtog ng mga banda. Madalas sinasabi ng mga kapitbahay, ang ganda talaga ng anak ni Aling Belen, parang artista. Napapangiti na lamang ako. Kasi hindi ko naman iniisip yon. Ang pangarap ko lamang noon, Papa Dudut, ay makatapos ng pag-aaral. Makahanap ng matinong trabaho at matulungan sina nanay at si tatay. Tuwing hapon pagkatapos ko magwalis sa bakuran, umuupo ako sa harapan ng bahay, nagpapahangin. Sa amin kasi malapit lang ang dagat kaya madalas ay may halong alat ang hangin na pumapasok sa bintana. Habang pinagmamasdan ko ang mga batang naglalaro ay napapansin ko minsan ang matandang kapitbahay namin, si Manang Leonor. Tahimik lamang siya. Hindi mo siya makikitang nakikisalamuha sa iba't ibang tao. Madalas ay nasa loob lamang ng bahay niya na gawa sa lumang kahoy. May kurtinang kulay abo at mga itim na pusang paikot-ikot sa paligid. Ang sabi ng mga matatanda, huwag kang lalapit dyan. May kakaiba dyan sa matanda na yan. Sabi pa ni Aling Marites, isa raw siyang mambabarang. Hindi ko noon alam kung totoo ba yon o pananakot lamang. Pero aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, may kung anong lamig na dumadaan sa akin tuwing nagtatama ang tingin namin. Isang araw habang naglalaba ako sa likod ng bahay, naramdaman kong may parang may nakamasid sa akin. Sa paglingon ko ay nakita ko siya, si Manang Leonor. Nakasilip siya sa may bakod. Walang imik, nakatingin lang sa akin.
Nang ngitian ko siya ay bigla siyang tumalikod at pumasok sa bahay niya. Lumapit si nanay at bumulong sa akin. Anak, huwag mong papansinin yun. Huwag ka rin makikitingin sa kanya. Tumango lamang ako. Pero simula noon, Papa Dudut, ay halos araw-araw ko na siyang nakikita. Sa palengke, sa kalsada at minsan ay sa labas ng bahay namin. Lagi lamang siyang nakatingin at hindi ko alam kung napagtripan lamang ba niya ako o may gusto siyang sabihin sa akin. Isang gabi mainit ang panahon, kaya manipis lang ang suot ko habang nag-aayos ng mga damit sa sala. Lumabas ako at may kinuha sa sampayan. Sakto namang dumaan si Manang Leonor sa tapat ng bahay. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi. Pero napansin ko kung papaanong dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mula ulo hanggang paa, para kong natuyuan ng laway. Agad akong pumasok at sinarado ang kurtina ng bintana namin. Kinabukasan, pagbangon ko. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Mabigat ang ulo ko at ang lalamunan ko ay parang may bara. Akala ni nanay ay simpleng trangkaso lamang. Binigyan niya ako ng gamot, pinainom ng salabat. Pero pagdating ng gabi, nagsimula akong magsuka. Pero hindi normal na pagsusuka, Papa Dudut. Hindi pagkain ang lumalabas para bang mga maliliit na gumagalaw na uod. Halos hindi ako makapaniwala. Napasigaw si nanay at agad akong dinala sa health center. Pero sabi ng doktor ay normal naman po ang lahat ng resulta. Walang nakita. Wala raw akong sakit pero gabi-gabi ay bumabalik yung pagsusuka ko. Kasabay ng mga butlig at mga sugat na nagnanana sa balat ko. Hanggang isang gabi ay may kumatok sa pintuan namin, si Lolo Nestor. Tsuhin ni tatay na taga-baryo sa kabilang dulo. May dalang maliit na supot ng asin at bote ng langis. Tinanong niya si nanay, "Minakaway ba ang anak mo?" Umiling si nanay. "Wala kuya, pero may matandang babae rito na lagi siyang tinitignan." Tahimik si Lolo. Tumingin siya sa akin at saka marahang nagsabi, "Yan na nga, mukhang pinag-iinitan na ang batang ito." Kinabukasan ay maaga pa lamang ay dumating si Lolo sa bahay ni Manang Leonor. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Pero narinig ko ang malakas na boses ni Lolo. "Hindi siya ang dapat mong gantihan," sigaw niya. Kinagabihan habang nasa loob ng kwarto, nakarinig ako ng isang yabag sa labas. Mabagal, isa-isa, hanggang sa parang may kumakalabit sa bintana ko. Pagtingin ko ay walang tao pero naroon ang itim na pusa ni Manang Leonor. Nakatingin lang, tahimik. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit. Pero doon ako natakot ng husto. Hindi yung takot na basta-basta lang. Yung takot na parang may gusto nang kumuha sa'yo. Sumunod na araw halos wala na akong lakas. Ang dating masayahing kong sarili ay napalitan ng takot. Umiiyak ako gabi-gabi. Tinatawag si nanay. "Nay, gusto ko nang gumaling." Pero sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko si Manang Leonor sa isipan ko. Nakatayo lang, nakangiti na parang tuwang-tuwa na nahihirapan ako. Hindi ko alam kung ilang araw na akong halos walang tulog noon, Papa Dudut. Ang katawan ko ay sobrang hina. Halos hindi ko na kayang bumangon sa higaan. Uhaw na uhaw ako. Pero kahit tubig ay ayaw tanggapin ang sikmura ko. Si nanay halos hindi na rin kumakain sa kakabantay sa akin. Si tatay naman ay halos araw-araw nasa simbahan. Nag-aalay ng kandila para gumaling ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na alam ni nanay ang gagawin. Tumawag siya kay Kakang Pedring, isang matandang albularyo na kilala sa baryo namin na magaling kumontra ng kulam. Pagdating ni Kakang Pedring, dinala niya ang maliit niyang supot na puno ng kung ano-anong dahon.
langis at mga piraso ng kandila. Tahimik siyang lumapit sa akin, Papa Dudut. Ramdam ko ang lamig ng hangin nang binuksan niya ang supot. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Magtitiis ka lang sandali." Hinawakan niya ang kamay ko at tinusok ng maliit na karayom ang hinlalaki ko. Dahan-dahan lang pero ramdam ko ang kirot. Kumuha siya ng langis, pinahiran ang hintuturo ko. Tapos dinampi sa labi ko. Amoy yerba ang langis, matapang at halos nakakasulaso. Ilang sandali pa'y biglang kumulo ang tiyan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari pero kusa akong nasuka. Mula sa bibig ko, lumabas ang maitim na likido. Makapal, mabaho at tila may maliliit na butil na parang lupa. Si nanay ay napasigaw at si tatay ay agad akong inalalayan. Nakatitig lang si Kakang Pedring pagkatapos kong sumuka. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Huminga ako ng malalim pero nanginginig pa rin ang katawan ko. "May masamang mata na tumingin sa iyo," sabi ni Kakang Pedring habang pinupunasan ang labi ko. "Hindi ito ordinaryo. Pangkukulam lang." Tahimik lang si nanay. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Ang tanging naririnig namin ay ang mahinang pagaspas ng kurtina sa hangin. Pagkatapos ng ilang minuto ay umalis na si Kakang Pedring at binalaan si nanay na wag muna akong palabasin ng bahay. "Magdasal po kayo gabi-gabi," sabi niya bago umalis. Akala ko ay tapos na ang lahat, Papa Dudut. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Pero mas doon pala magsisimula. Kinabukasan, habang galing sa palengke si nanay, may narinig daw siyang mga usapan sa mga tinderang katabi niya. "Ay nako, si Leonor daw. May galit kay Laika," sabi ng isa. "Naiingit raw kasi ang ganda ng bata at sa atensyon ng mga lalaki." Tumawa pa yung isa. Kasi naman yung mga kabataan ngayon puro pa cute. Siguro rin napikon si Leonor." Pagkarinig ni nanay noon ay bigla siyang napatigil. Halos manginig daw ang kamay niya habang inaabot ang sukli sa bayad niya. Hindi na niya tinapos ang pamimili. Dire-diretso siyang umuwi, bit-bit yung mga pinamili. Halos mabasag ang hawak niyang supot sa pagmamadali. Pagdating niya sa bahay, natigilan siya sa nakita. Si Manang Leonor nakaupo sa tapat ng pintuan namin. Nakataas ang baba, nakangiti at hawak-hawak yung isang itim na pusa. "Magandang hapon, Belen," sabi niya. Si nanay halos hindi makagalaw. "Bakit ka nandito?" tanong niya, pilit na kalmado. "Wala naman, dadaan lang sana ako," sagot ng matanda habang nakatitig sa loob ng bahay, kung saan ako nakahiga. Hindi na kumipo pa si nanay. Naghihintay lamang siyang umalis ang matanda bago siya lumapit sa akin. Paglapit niya, hinaplos niya ang noo ko. Mainit pa rin ako pero gising na. "Anak?" sabi niya. "Kung may nagawa kang masama sa kanya, humingi ka ng tawad. Baka sakaling gumaan ang loob." Naisip ko rin yun. Kaya kinabukasan kahit nangihina pa ako ay sinubukan kong kausapin si Manang Leonor. Nakita ko siyang nagwawalis sa labas ng bahay niya. Kaya dahan-dahan akong lumapit. "Manang," sabi ko ng mahina. "Kung may nagawa po akong mali, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam kung bakit kayo nagagalit sa akin." Tumingin siya sa akin. Saka ngumiti. Pero hindi yung ngiting mabait, Papa Dudut. Yung ngiting may tinatagong iba. "Ang maganda," sabi niya. Dapat natuto ring magtakip ng katawan niya. Hindi ko agad maintindihan yung sinabi niya. Pero sa tono ng boses niya, ramdam ko na hindi yon babala. Parang pagbabanta. Pag-uwi ko sa bahay, masama na agad ang pakiramdam ko. Naramdaman ko yung biglang bigat ng ulo ko, na parang hinihigop yung lakas ko. Si nanay napansin agad. Pinahiga niya ako at pinainom ng tubig. "Baka napagod ka na naman," sabi niya.
Pero alam kong hindi simpleng pagod yon, Papa Dudut. Nang sumapit ang gabi ay hirap akong makatulog. Ang dibdib ko ay bumilis ang tibok. Pilit kong pinipikit ang mga mata ko. Pero parang may kung anong gumagalaw sa gilid ng katawan ko. Una akala ko ay lamok lang, pero unti-unting may malamig na bigat na dumadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Pagdilat ko ay may nakita akong itim na pusa na nakaupo sa ibabaw ng dibdib ko. Nakatitig siya sa akin at hindi umiimik. Hindi gumagalaw. Yung mga mata niya, maliwanag kahit madilim ang kwarto. Halos hindi ako makahinga sa sobrang bigat. Sinubukan kong itaboy pero walang lakas. Pumikit ako ng mariin. Nagdasal, Papa Dudut, na alam ko. Pagbukas ko ng mata, wala na yung pusa. Umiyak ako ng mahina at hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil ba sa pagod. Pagdating ng umaga, pagbangon ko ay sumakit ang dibdib ko. Nang tingnan ko sa salamin ay may 3 bakas ng kuko sa balat ko. Hindi sugat na malalim pero sariwa at mapula pa. Si nanay halos himatayin sa nakita. Si tatay agad na lumabas ng bahay at nagpunta kina Kakang Pedring. Pagbalik nila, kasama nila si Lolo Nestor. Pagdating pa lang ni Lolo, kita na sa mukha niya ang kaba. Tinignan niya yung dibdib ko tapos ay umiling. Hindi na pwedeng palampasin pa ito, sabi niya. Hindi basta sakit ito. Ginagawa ng masama ang anak ninyo. Naglagay siya ng asin sa 4 na sulok ng bahay. Sinindihan ang 3 kandila sa may altar. At binigyan ako ng tali na may maliit na krus. Huwag mo nga alisin to, kahit kailan. Bilin niya. Hanggat hindi siya tumitigil, hindi kaligtas. Kinabukasan, sabi ni nanay, pumunta ulit si Lolo sa bahay ni Manang Leonor. Hindi ako pinayagan ni nanay na sumama, pero narinig ko yung mga boses nila mula sa kalsada. Si Lolo galit na galit. Walang ginagawang masama yung bata, sigaw niya. Tigilan mo na yan, Leonor. Tahimik lamang yung matanda sa una pero narinig ko ang sagot niya. Mahina pero malinaw. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa niya. Pagkarinig ni nanay noon ay hinila ako papasok sa loob. Niyakap niya ako ng mahigpit at sabay kaming umiyak. Papadudot mula noon ay hindi na ako pinalabas pa ng bahay. Laging nakasarado ang bintana. Laging may asin sa may pintuan, Papadudot. Pero kahit na ganoon, pakiramdam ko ay may nakabantay pa rin. Hindi ko na sinasabi kay nanay para hindi siya matakot. Pero madalas akong nagigising na basang-basa ang noo ko. At malamig ang paligid kahit na tag-init. Dumating ang punto na ayoko na ring tumingin sa salamin. Kasi tuwing umaga ay may kung anong kakaiba sa mukha ko. Minsan maputla, minsan ay parang may anino sa gilid ng labi ko. Pero baka guni-guni ko lang, sabi ko sa sarili ko. Hanggang isang gabi ay narinig kong may kumatok sa bintana. 3 beses dahan-dahan lang. Hindi ko na binuksan, tumakbo ako papunta sa kwarto ni nanay. Niyakap ko siya. Nay, wag mo akong iiwan, sabi ko habang nanginginig. Hinaplos niya ang buhok ko at mahina niyang sinabi. Hindi kita iiwan, anak. Kaya natin ito. At doon ko na na-realize, Papadudot, kahit gaano katindi ang takot. Wala nang mas patindi pa sa tapang ng isang ina na handang lumaban para sa anak niya. Papadudot, pagkalipas ng ilang araw, wala na mangyari yung gabi na may 3 bakas ng kuko sa dibdib ko. Bumalik si Kakang Pedring at halos hindi pa nga siya nakakapasok sa loob ng bahay namin. Pero agad niyang napansin ang bigat ng hangin sa loob. Tahimik lahat, pati ang mga ibon sa labas parang ayaw lumapit. Bukas lahat ng bintana, sabi niya kay tatay. Kailangan mong linisin ang paligid.
Hindi ako makagalaw sa higaan, Papa Dudut. Pinagmamasdan ko lang siya habang dahan-dahan niyang binubuksan yung dala niyang supot na puno ng asin, langis at mga tuyong dahon. May mga dasal siyang binubulong habang nilalagay ang asin sa 4 na sulok ng bahay. Sa pinto sa likod ng pintuan, sa ilalim ng altar at sa may hagdanan. Habang ginagawa niya yon ay may naamoy na matapang na kumalat sa bahay. Parang pinaghalong dahon at langis. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inabot yung maliit na botelya ng langis. Eto, sabi niya, may dasal ito. Kapag naramdaman mong nandyan siya, hawakan mo ito at banggitin mo yung dasal na itinuro ko sa iyo. Tumango lamang ako. Mahina pa ako noon pero sinubukan kong tandaan ang bawat salita. Diyos na makapangyarihan, ilayo mo ako sa anumang masama. Linisin mo ang aking katawan at kaluluwa. Paulit-ulit kong inisip yon hanggang sa makatulog ako. Pero nang gabi ring yon, doon muling nagsimula ang takot. Habang lahat ay tulog na, nagising ako dahil parang may tumatawag ng pangalan ko sa labas. Mahina lang sa una. Laika, napapikit ako ng mahigpit. Iniisip ko na baka panaginip lang pero inulit-ulit. Laika, lumabas ka. Lalo akong kinilabutan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan kong itinakip yung kumot sa mukha ko. Pero ang puso ko ay sobrang lakas ng kabog. Hindi ko alam kung saan galing yung boses. Pero malinaw na malinaw ko itong naririnig. Bumangon ako at kahit nanginginig ay lumapit ako sa bintana. Hinawi ko ng bahagya ang kurtina at doon ko siya nakita. Si Manang Leonor nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa tapat ng bahay nakatitig lang sa direksyon ko. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Nakasuot pa rin ng parehong duster na kulay asul. Yung laging suot niya tuwing hapon. Hindi ko alam kung bakit pero ang lamig ng hangin biglang sumingaw papasok ng kwarto. Nay! Sigaw ko at halos mapatid ang boses. Agad na pumasok si nanay. Sumilip din sa bintana at nang makita niya ay napasigaw siya. Umalis ka na dito, Leonor. Sigaw ni nanay, nanginginig ang boses. Pagbaling namin ulit sa labas ay wala na yung matanda. Parang hindi naman siya tumakbo o umalis. Pero bigla na lang siyang nawala, Papa Dudut. Kinabukasan umaga pa lamang ay nagpunta si tatay sa bahay ni Manang Leonor para makipag-usap. Pero pagdating niya roon ay sarado ang pinto at may mga tao nang nakatayo sa labas. Sabi ng isa sa kanila ay naospital si Leonor kagabi. Inatake sa puso. Halos sabay-sabay kaming napatingin sa isa't isa. Si nanay napaupo sa silya. Parang nanghina. Si tatay naman ay hindi makapagsalita. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang balita. Patay na si Manang Leonor. Sabi ng mga taga-barangay bigla raw huminto ang puso niya habang nasa ospital. Walang pamilya, walang bumisita. Tanging mga kapitbahay lang ang nag-ambag para sa kanyang libing. Noong gabing nilibing siya ay mahimbing ang tulog ko. Unang beses kong nakatulog ng walang kaba. Kinabukasan ay nagising akong magaan ang katawan. Wala na yung sakit, wala na yung bigat sa dibdib ko. Nagtaka si nanay kasi kumain na ulit ako ng kanin. Tapos ay nakangiti pa ako. Akala namin ay tapos na, akala namin ay bumalik na sa dati ang lahat pero hindi pa pala. Ilang linggo matapos mailibing si Manang Leonor, nagsimula ulit akong makarinig ng kakaiba sa gabi. Hindi na yung boses na tinatawag ang pangalan ko, iba na ngayon. Minsan habang nag-aayos si nanay ng hapunan, maririnig namin yung mahina at mapanuksong tawa mula sa labas. Sa una iisipin mong bata lang na naglalaro. Pero kapag tumagal, mararamdaman mo na may kakaiba. Kasi tuwing lalabas si tatay para tingnan ay wala namang tao doon. Minsan habang naglalabas si nanay ay bigla siyang mapapatigil kasi maririnig niya
na may tumatawag ng Belen. Pero paglingon niya ay walang tao. Pinilit naming huwag pansinin yon, baka raw bunga lang ng pagod, pero alam kong hindi, Papa Dudut. Isang gabi ay bigla akong nagising dahil may narinig akong kaluskos sa bubungan. Unay dahan-dahan lang, parang mga yabag. Sumisilip ako sa kisame at nakikiramdam si tatay. Nagising din. Kinuha niya yung flashlight at dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Wala akong marinig kundi yung pag-ingit ng kahoy sa bawat hakbang niya. Tapos ay katahimikan. Ilang segundo lang pero para sa akin ay parang ang tagal. Hanggang sa bumalik si tatay pawis na pawis, hawak yung flashlight. Walang tao, sabi niya. Pero nang inilawan niya yung kamay niya, may hawak siyang hibla ng buhok. Mahaba, makapal at kulay puti. Lahat kami ay natahimik. Alam naming wala naman kaming kasama na may ganong kahabang buhok. Si nanay agad na nagdasal. Si tatay ay tinapon yung buhok sa apoy ng kalan. Habang nasusunog yon ay amoy damo ang kumalat sa loob ng bahay. Mula noon ay hirap na naman akong makatulog, hindi dahil sa may naririnig ako, kundi dahil sa pakiramdam na kahit nakapikit ako ay may nakatingin sa akin. Isang umaga bumisita ulit si Kakang Pedring, kita sa mukha niya na may mabigat siyang gustong sabihin. Umupo siya sa may mesa at saglit na tumahimik bago siya nagsalita. "Pwede kitang protektahan, Laika," ang sabi niya. "Pero may kapalit." Napatingin ako kay nanay, si nanay agad na sumagot. "Anong kapalit?" "Hindi ko pwedeng sabihin lahat. Pero kung gusto niyong tuluyan ng matapos ito ay kailangan kong bigyan siya ng panangka. May mga kasunduang hindi basta-basta nababalik." Kinabahan ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Kakang Pedring, pero noong tiningnan ko yung mga mata niya ay ramdam kong seryoso siya. Hindi ito yung tipong pangtakot lamang. "Anak," sabi ni nanay, "kung makakatulong ito ay sundin mo." Tumango ako kahit nanginginig ang kamay ko. Kinuha ni Kakang Pedring mula sa supot niya ang isang maliit na pulseras. Gawa ito sa sinulid na kulay pula at may nakakabit na tuyong dahon ng laurel. Nilagay niya ito sa pulso ko habang nagbubulong-bulong ng dasal. "Simula ngayon ay huwag na huwag mong tatanggalin ito," ang sabi niya. "Kahit maligo ka, kahit matulog, kahit saan ka pumunta, dapat ay suot mo ito. Kapag tinanggal mo ay babalik siya." Tinitigan ko yung pulseras, simpleng sinulid lang pero ramdam kong may bigat ito. Bago siya umalis ay humarap siya sa amin at mahina niyang sabi, "May mga taong umaalis pero hindi natatapos ang galit. Minsan ay kailangan lang nating tanggapin na may mga kaluluwang hindi marunong huminga ng payapa." Pagkatapos noon ay umalis si Kakang Pedring at naiwan kaming tahimik. Mula noon tuwing titingin ako sa salamin ay may kung anong kaba pa rin akong nararamdaman. Hindi naman ako takot tulad dati pero hindi ko rin may paliwanag yung pakiramdam na may ibang matang nakamasid at parang bantay na hindi masama. Pero laging nariyan. Kaya tuwing mag-aayos ako bago pumasok ay saglit lang akong tumitingin. Hindi ko na pinapatagal kasi minsan may kung anong lamig na dumadaan sa bato ko. Lumipas ang mga buwan. Nagpa siya akong umalis ng Visayas at nagtrabaho sa Ilocos bilang guro sa elementarya. Sabi ko sa sarili ko, panahon na siguro para magsimula ng bagong buhay. Malayo sa lahat ng mga nangyari. Malayo sa mga alaala ni Manang Leonor at sa mga gabing halos hindi ako makatulog ng dahil sa takot. Tahimik sa Ilocos, malamig ang simoy ng hangin at mababait ang mga tao. Madalas akong umuwi galing sa eskwela nang nakasakay sa bisikleta. Dumadaan sa makitid na daanan na may mga puno sa magkabilang gilid. Sa unang mga buwan ay maayos ang lahat, walang kakaiba at walang kaba, malaghan. Kinabukasan ay nagdesisyon akong pumunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Manang Leonor. Bitbit ko ang kandila at ilang bulaklak. Pagdating ko sa harapan ng puntod niya ay lumuhod ako at nagdasal. "Kung may nagawa akong mali sa inyo noon, patawarin niyo po ako. Ayokong galit ka pa sa akin. Kung may galit kayo ay kunin niyo na.
pero pakawalan niyo na ako. Habang sinasabi ko yun ay naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Ilang sandali pa ay may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Sa may suminding mag-isa yung kandila. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero pag uwi ko, magaan sa pakiramdam ko. Wala nang tawanan sa labas. Walang kaluskos sa bubungan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas sa mga araw, nagdesisyon akong lumipat ng bahay. Bago ako umalis, may kumatok ng 3 beses. Hindi ko alam kung sino pero nang buksan ko ang pintuan ay walang tao. May nakasabit lang na pulang panyo sa hawakan. Nilagay ko ito sa isang lumang palayok sa labas at doon ko sinunog habang binibigkas yung Latin na dasal ni Kakang Pedring. Pagkatapos noon, tahimik na ang lahat. Nakatira na ako ngayon sa Ilocos, nagtuturo sa mga bata at masaya ako sa trabaho ko. Minsan kapag gabi na at ako na lamang mag-isa ay may marinig akong mahina na mga bulong. Pero hindi na ako natatakot. Nagdarasal na lamang ako. Hindi lang para sa sarili ko kundi pati na rin para kay Manang Leonor. Minsan iniisip ko, baka nasasaktan ko rin siya noon nang hindi ko namamalayan. Baka may nasabi akong hindi maganda. O baka may mga titig akong puno ng kaba at napagkamalan niyang panguhusga. Naisip ko rin na siguro kaya niya ako pinaparusahan. Hindi dahil gusto niyang takutin ako kundi gusto niyang iparamdam sa akin yung bigat ng hinanakit na matagal niyang tinago. Ngayon habang sinusulat ko itong liham na ito para sa inyo, Papa Dudut, gusto ko lang ibahagi kung gaano kalalim yung aral na iniwan ng karanasang yon sa akin. Hindi lahat ng pangit na pangyayari ay para takutin tayo. Minsan ay pinapadaan tayo sa dilim para matutunan natin kung gaano kahalaga ang liwanag. Natuto tayong huwag-husgahan ng mga taong hindi ko naiintindihan noon. Natutunan kong ang kagandahan ay madaling mawala pero ang kabutihan, yun ang tunay na nagbigay ng proteksyon. Kasi kung anong dasal, kahit na anong amulet, kung puno ka ng galit at iyabang, ay hindi ka rin mapoprotektahan. Ngayon ay tahimik na ang buhay ko rito. Tuwing gabi bago matulog ay nagdarasal po ako. Hindi na ako humihingi ng proteksyon, ang dasal ko na lang ay sana'y magpatawad na rin si Manang Leonor. Kung nasaan man siya, sana'y nakapagpahinga na siya. Lubos na gumagalang, Laika. Marami sa atin gaya ni Laika ang dumaraan sa panahon na naging mapanghusga tayo. Minsan ay hindi natin sinasadya pero nasasaktan natin ng iba sa mga biro o pagtingin natin sa panlabas na anyo nila. Ang hindi po natin alam, may mga taong bitbit ang bigat ng nakaraan. May sugat na hindi nakikita at minsan ay doon pumapasok ang sumpa ng karma o ng konsensya. Ang mga nangyari kay Laika ay paalala sa ating lahat na ang kabutihan kahit gaano kaliit ay hindi nasasayang. At ang kawalan ng respeto kahit simpleng panlalait o pangmamaliit ay may balik sa atin, minsan hindi agad pero tiyak. Madalas iniisip natin na kapag natapos na ang nakakatakot na bahagi ng buhay natin, tapos na rin ang aral. Pero gaya ng ginawa ni Laika ay natuto siyang magpatawad. Natuto siyang humingi ng tawad at natuto siyang magdasal. Hindi lang para sa sarili niya, kundi pati sa kaluluwa ng taong minsan niyang sinaktan. Kaya kung may mga bagay kang ginawa noon na alam mong nakasakit sa iba, humingi ka ng tawad habang may oras pa. Hindi mo alam, baka yun lang ang hinihintay ng kapayapaan mo. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na ating ina-upload araw-araw at manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.